Guys, sa ganito kalit na piyesa guys, panoorin nyo po hanggang dulo kung paano natin na-save yung pera ni customer na 120k pesos para sa kanya na Samsung OLED TV. So, yun nga po ano. At sa mga kapwa technician po at ay bago pong itong modelo na to, dito po ninyo makikita din kung paano natin siya binaklas, kung paano natin o kung sa mga nagdi-DIY dyan, kung paano ninyo babaklasin yung likod nito kasi nga po kailangan nyo po talaga ingatan po at ay baka mamali po kayo ng sundot at ay magkanda sira-sira yung kanyang speaker sa loob. At ito po ay almost 2 years na model lang po na nasira agad po. Common issue sa Samsung, blinking indicator light. So yun po, another ano din sa technician, makita nyo dyan hanggang dulo kung paano bumigay yung kanyang capacitor. Capacitor po pala tawag yung guys sa mga sa mga customer ko po. Ma'am sir, capacitor po yung tawag na yun sa maliit na yun. Kung paano siya nag-protect, basta po panoorin niyo lang pa yung hanggang dulo po. So ito na nga mga sir, pinuntahan natin ano, ito yung TV nila ano, pagka unang sambulat is blinking agad po. Ito yung lagi natin na encounter sa ano po, di ba? Samsung. Pero ito po yung kakaiba, yung na-encounter natin ito. Nasiraan ho siya ng capacitor. Yung pong maliit na pyesa po, yung unang pinakita po. Ayan po sa mga kapwa technician, sa mga nagdi-DIY, panoorin nyo pong paano siya natin nahuli. Kung nahirapan din po tayo dyan kasi nga po as in tagal na natin gumagawa at ay dinala natin muna sa tape method kasi nga po mga sir, kasi pagka titipan minsan, di ba, magte-take ka sa kabila o sa kaliwa, kanan. Minsan kasi hindi ho nalabas yung kanyang voltahe, di ba? Kasi meron siyang shortage sa panel. Yun yung unang-una nating gagawin po sa dito sa home service na po na to, which is yun talaga ho ang ating una-unang ginagawa pagkadating ho sa Samsung TV. Ayaw ho niya kasi lumabas ng kanyang voltahe sa kanyang timing control board. So yun po yung model. So ito po another tutorial din. Ayun po, kailangan nyo po ingatan yung dyan gilid, yung butas-butas na yan no. Kasi po may speaker po yan. Kahit ako nalito ako nito kasi nga 2 taon pa lang itong edad ng Samsung nito. So baka sunod mga araw po may encounter nyo yan. Yan po, wala siyang ano yan dyan, wala siyang board or top board dyan sa ilalim. Naka-intact ho yan dyan sa loob kasi nga po OLED siya. So wala ho na yung matitesteran dyan. Sa dulo wala tayong makakating dyan. Sadyang nasanay lang ho tayo kung saan tayo mag-tape method dyan sa dulo ng Ticon board. Mamaya sana maituro ko yan dyan sa inyo kung saan ako nag-tape lagi dyan sa mga Samsung. Yan po, ano lang for short, ano lang ba, tawag doon na tip, kumbaga. So yun po, natagpuan natin, yun po ang sinasabi natin na nag-tape tayo, tape method tayo dyan sa dulo-dulo ng mga ano na yan. Kasi yun yung unang-unang step natin na gagawin, di ba? So yun, kalaunan, nahirapan tayo mag-troubleshoot. So sa awa, nakita ho talaga natin yung shortage niya, capacitor. Nag-tester tayo dyan 1 by 1 na mga capacitor. Nakita natin na nandyan yung shortage niya. So pinagbabaklas natin ho yan dyan. So pinalitan na natin. Kaya para lang sa iksi ng video, tsaka hindi ho tayo madalas ho nagtutorial kasi po panay home service po to mga sir. Hindi ho tayo 1 by 1, kumbaga nahihiya ho tayo mag video. Baga mapapaya ka talaga pagka hindi mo nag-success tapos video ka pa ng video, nako po. Kaya pasensyahan na po. Ayan po, dyan ho ako lagi nagtitape sa dulo. So kung wala pa pong maging resulta dyan, mag-tester na po kayo kasi wala ho talagang hindi yan lulusot yung kanyang voltage sa Ticon board. So yun, ayaw niya talaga lumabas. So nung nabunot na natin yung ano na yan, yung mga capacitor na shorted na yan dyan, lumabas na yung kanyang 30 volts. So po, 30 volts yung dapat marireceive nyo dyan sa fuse ng kanyang ayun po yung capacitor. Sa fuse ng kanyang Ticon board, may fuse po yan dyan na kulay puti. Yan, detesteran nyo yan dyan. So yun, sa awa ng Diyos, nag-success tayo. So mainit ho yung kanyang mga parts, pati yung mga IC.
Pwede rin naging dahilan nun na kung ba't nag-shorted or nag-protect yung kanyang capacitor. So ginawa ko natin dyan, ginaya na naman ulit natin yung ating technique or mga old model design na naglalagay ho tayo ng mga heatsink. So ito ang ginagawa natin, talagang tested and proven na to. Di bale nang mabash nyo ako dyan. Hindi kung pwede nyong gayahin o pwede hindi. Basta sa akin po, ginagaya ko lang po talaga po yung mga lumang disenyo ng mga LED TV natin or mga LCD TV. Yun po, tumatagal talaga. Yung mga sir, sa mga sa mga customer ko, di ba ho, mabigat yon kasi marami siyang aluminum, marami siyang heatsink sa loob. Diyan pa lang ho yan sa timing control na yan. Pag nagbukas kayo ng lumang TV, may aluminum ho yan dyan na kumakapit sa kanya. Kumbaga pang heatsink niya. Tsaka sa computer po, diba, napapansin nyo meron siyang aluminum din tsaka pan. Which is, diba, yun yung malaking bagay na makaka-absorb talaga siya ng init. So, yun nga po, kahit nagdadakdak tayo, hopefully maintindihan yung mga pinagsasabi ko dyan, mga sir. At least balang araw baka ma-encounter kayo nito kasi nga 2 years old pa lang itong TV natin, medyo latest pa. Baka ma-encounter niyan, baka shorted lang din po yung capacitor po dyan sa area na yan ng kanyang timing control board, para hindi na ho kayo mataranta pagdating sa home service po. So yun, sa awa naman po ng Diyos, walang dead pixel yung TV ni sir. Yun po. Tsaka maisingit ko pa bala dyan sa mga kapwa technician na magdi-DIY. Ingat-ingat kayo dyan sa pagbaklas niyan kasi pagka sikwat po, naku, sobrang nipis ng kanya nakita nyo kaninang cover, akala mo karton. So hindi siya fiber, hindi siya matibay. Tsaka yung pagsusundot nyo, may mga speaker po yan sa gilid. Kailangan nyo po ingat-ingatan po talaga. Ayan po, atay, muntikan ko na yan makrak dyan yung kanyang So, in-explain din natin sa may-ari na baka balang araw, pagka nagka 5 years old na yung pataas, lulutong na yung kanyang cover, hindi yung maposibilidad na magka-crack yung iba o magtatanggal yung mga pin sa loob o mga lock ba. So, yun, pag bago kayong magbaklas po niyan, sabihan nyo na agad yung may-ari na baka makrack yung cover kasi nga po ubod ng nipis. Mag-advance na agad kayo. Pero yun, sa awa naman ng Diyos, nagawa po tayo dyan na naingatan natin ng maayos kung paano siya i-initiate ng pagbaklas. Yun na po, isisikwat, i-rewind nyo po lang yung kanina yung pagbaklas dyan sa gilid. Kasi yun nga po, maiksi na yung video dyan para... Kasi nga po, hindi ho tayo nag-tutorial ho talaga. Sharing lang natin ito para sakaling ma-encounter nyo sa mga susunod. At least, nag-sharing pa tayo. Joke lang po. Yan po, ang ginawa natin, nilagyan natin ng heatsink pads. Yan po, kailangan natin ng sapinan ng tape muna, tapos double-sided. Tapos yun, humingi na tayo ng aluminum foil. Yun yung ginawa nating heatsink, which is ginagawa ko rin ho yan sa mga Sony. Sa mga Ticon board na walang cover, lalo na pagkalata na po yung cover, hindi siya makaka-heatsink. So yan, itong technique natin tumatagal din, kaya tinaasan na natin yung warranty. Yun po, sa mga customer ko po, PM na lang po kung gaano po kahaba yung warranty, kasi yun nga po, kompetensya po yan sa trabaho. Tsaka ipapromise ko naman po sa inyo na may warranty po naman talaga yan na matagal. So yun po, kahit dito po medyo may pagkapasaway din si sir. Kasi gusto niya laging nakasagad. So pag hawakan mo po yan yung OLED po, grabing init yung kanyang screen. So mapupwersa nga ho talaga yung yung board. Tsaka mainit ho din yung area niya. Yun, isa rin yun. Kahit i-search po kay Google, kay ChatGPT na ambience temperature of LED TV port o OLED TV, hanggang 40 degrees lang po yung kaya niyan mga sir. So isa rin po yun sa dahilan, kasi yun yung lagi kong na-encounter ho sa mga Samsung. Sinasagad nila yung brightness or backlight settings po. Nako po. Yun ay gusto talaga ni sir na isagad. Ayaw niya talagang babaan. Kahit 50% kasi yung maximum niyan. So ginawa ko na lang 30%. So yun.
Parang gusto pa talaga ni Sir A. Sagad. So wala na tayong magawa dyan kung yun ang gusto ng may-ari. Ayan. Yun nga po, at least, basta. Nalito na sasabihin, mahirap pala ng voice over po. Tsaka yan, ito yung ginagawa natin, nililinis so talaga natin yan ng inyong TV po kahit hindi ho masyado marumi. Kasi yun ho yung part ng ating shop, which is nitpicks yung kasing title po. Kailangan nating panindigan yan, yung neat na pagkakapix. So lagi ho natin ginagawa yan para magmukhang bago. Hindi ho agad tayo na lumalayas na lang, na pumupunta agad sa ibang trabaho. Kumbaga, tsaka kasama na rin po na habang nag-ano tayo, nagpupunas, nagkikwentuhan din tayo ng mga prevention para sa inyong mga TV. Kung paano pa ikatatagal ng inyong TV para hindi ho agad kayo magpagawa sa mga technician. So yun po, sa gusto pa pala pa ako magpa-home service po, nag-home service pala tayo ng buong Calabarzon, NCR, tsaka Marilaki na rin po kahit papaano. So yun mga sir, follow my page na lang, yung aking Facebook page, SMD Electronics, Netflix Electronics, YouTube, SMD din, tapos yung aking TikTok, SMD Electronics din po, same logo. So search na lang po mga sir, follow para magantihan din po kayo sa follow, and then makakuha rin po kayo ng kahit maliit na leksyon lang pa sa akin. So yun po, follow, like and share. Yun nga po. maraming salamat po sa panonood sa aking mga video, pagtsatsaga ng aking kasi nga po ang dami pong nagrereklamo na hindi raw ako nag-tutorial sa aking, lalo na sa YouTube. Kasi commercial talaga. Ito lang po, i-sharing ko lang po talaga kasi ano pa lang ito, kasi 2 years old yung TV. So in case na kasi inaisip ko makatulong din balang araw sa inyo na maka-encounter din, mabasa nyo yung model number, ito yung nagawa ng kapwa nating technician na si Alfred. So yun, kailangan nating ingatan itong cover. So kahit nako medyo nataranta ako dyan sa pagbubukas kasi antigas talaga. Tsaka buti hindi ko nasundot yung kanyang speaker sa gilid. Ang ninipis po niya ng speaker po mga sir, kaya ingat-ingat lang. So yan, ginawa natin itong video. May mga lesson learn pag babaklas. Yung capacitor maaring shorted. Tapos yung unang gagawin, tape method muna. Pag hindi pa rin lumabas yung voltahe niya, ibig sabihin wala pa rin yung display. Parang ni-rewind natin yung ginawa natin. Hindi ko nang alam yung short na tawag dyan. Basta yun po ang ating laging optional sa mga nag-aaral pa. Ang ating rules sa Samsung. Pagbukas, tape method. Yun yung mga blinking indicator light tape method. Pag hindi madala sa tape method, hanap ng shorted. Maaring capacitor shorted. Yun nga po ang nangyari dyan, katulad niyan, capacitor shorted. Kasi nga hindi nga po lalabas talaga yung voltahe po pag may shorted po. So yun po, maraming salamat po sa panonood po ulit, at God bless sa inyong lahat kung saan man po kayo ng sulok ng Pilipinas o mundo man. Ayun po, sharing is caring na lang din dyan. Sinipag ko sa pagbablog na ba to o tutorial, hindi ko po alam Yan po, basta maraming salamat po. God bless us.